Humihikbi pa din si Kang Woo nang bahagyang bitawan si General Ito, agad namang napatanong ang general kung ano ang problema ng ating bida. Patuloy sa paghalos at pagpipigil ng iyak si Kang Woo nang itanong ni General Ito kung ano ang nilalaman ng sulat, pilit nang binigkas ni Kang Woo ang salitang CCTV. Nakahawak sa dibdib at nakayukong utos ni Kang Woo na ipakita ni Ito ang lahat ng CCTV footage, kung saan huling nakita si Miss Yuri. Tumanggi naman si General Ito dahil aniya ay natapos na nilang tingnan ang lahat ng clip, kaya't sa inis ay matapang na tingin ang ipinukol sa kanya ni Kang Woo. Sa lakas ng kapangyarihan ng ating bida agad na natamba si General Ito, halos hindi niya makayanin ang matinding pressure na nakadagan sa kanya. Ang puwersang ito ay nagpapanginig ng matindi sa kanyang kamay, at hirap na din siya sa paghinga na hindi birong bagay sa pamamagitan lang ng paglalabas ng enerhiya. Parang dambuhalang halimaw ang tingin niya sa ating bida, at inakala niyang ang kapangyarihang pinapagana nito ay mula sa hero god na si Tyrion. Sa huli ay walang nagawa si General Ito kundi ang pumayag sa nais ng ugok nating bida. Pumasok sila sa isang silid habang naglalakad na didaanan nila ang mga taong nakaupo sa kanya-kanyang pwesto. Dinala naman siya ni General Ito sa lugar kung saan makikita ang lahat ng monitor sa buong Japan Palace. At ang unang video na pinakita sa kanya ay huling kuha kay Miss Yuri bago ito tuluyang nawala 1 buwan na ang nakakalipas. Nakahinga naman ng maluwag si Kang Woo nang makitang nasa taong anyo pa din si Lilith, at dahil hindi madaling makabalik sa totoong anyo nito nagkaroon siya ng pag-asa. Nakita nilang dumaan si Yuri sa bubong ng isang silid sa palasyo at doon dumaan upang tumakas. Sa isip-isip naman ni Kang Woo ay handa niyang gawin ang lahat mahanap lamang si Lilith kahit na isugal pa niya ang kanyang buhay. Pinatigil ni Kang Woo ang clip kung saan makikitang kausap ni Lilith ang isang lalaki. Sinabi naman ni General Ito na naimbestigahan na nila ang lalaki ngunit wala silang makuhang impormasyon dahil na din nakatikip ang mukha nito. Agad namang nagtaka si Kang Woo sa nalaman kaya't naitanong kung nakatikip din ba ang mukha nito sa mga susunod pang videos. Sagot naman ng lalaki na panoodin na lang ng ating bida ang mga susunod pang kaganapan. Kitang-kita sa kuha ng Stevie kung paano naglaho na parang hangin ang dalawa na nag-iwan pa ng itim na usok. Sinabi naman ni General Ito na matapos ang pangyayaring yun hindi na nila nakita pa si Miss Yuri o ang lalaking kasama niya sa video. Saad pa niya na mukhang may vision distortion at teleportation abilities ang lalaki, na palihim namang hindi sinang-ayunan ni Kang Woo. Alam niyang si Lilith ang may kagagawan yun dahil sa illusion ability nito, at ang pagkawala nila ay hindi teleportation kundi pagtatago ng kanilang sarili sa iba. Dahil sa paggamit ni Lilith ng mga abilidad na ito alam ni Kang Woo na walang balak si Lilith na itago ang kanyang kapangyarihan. Napapikit pa siya kasabay ng matinding pagnanais na mahanap ang pusit na asawa, hindi lang para pigilan itong bumalik sa dati niyang anyo. Dahil ang pinakamalaking suliranin ni Kang Woo ay ang plano nitong pagsisiwalat ng katotohanan sa demonic order tungkol sa kanya, upang hindi si Satan ang kanilang sambahin kundi ang ugok nating Demon King. Walang idea si Kang Woo kung sino ang namumuo sa demonic order kaya't maaaring maging imposible ang plano ni Lilith. Alam niyang hindi basta isusuko ng demonic order ang pinaghirapan ng demonic order para lang sambahin siya. Gayunpaman hindi lingid sa kanya ang kahusayan ni Lilith dahil ito ang nagtayo ng matibay na forces sa pangalan ni Kang Woo para kalabanin ang Seven Princes, kaya't kapag sinamba siya ng demonic order gaya ng ginawa ni Balak matatapos na ang lahat para sa kanya. Itinanong ni Kang Woo kung wala bang clue tungkol sa lalaking kasama ni Yuri, kaya't sinabi ni General Ito na bahagyang ibalik ni Kang Woo ang clip upang makita niya ang hinahanap na clue. Itinuro ng General ang piklat sa dibdib ng lalaking nakatikip ang mukha, saka sinabing ang clue na ito ang pinaglalaanan nila ng oras. Sandaling nag-isip si Kang Woo base sa mga nahanap na clue ng isang lalaking miyembro ng demonic order, may malaking piklat sa dibdib at may kakayahang lapitan si Lilith. Isang tao lang ang agad na pumasok sa kanyang isipan at iyon ay ang lalaking tumawag mismo kay Lilith sa Earth. Seryusong iniutos ni Kang Woo na alamin ni ito ang kinaroroonan ng sinasabi niyang lalaki na para bang sigurado siya sa impormasyon. Sa kabilang banda isang pulang carpet ang nilalakaran ni Lilith sa katawan ni Yuri, habang nakaluhod sa gilid ang ilang miyembro ng demonic order. Natapos na ang kanilang paghahanda at maaari nang umpisahan ang kanilang layunin, kaya't binati niya ang manyak na si Cardinal Akiyama na namumula ang pisngi at nagpupuso-puso pa ang mata, saad pa nito na gagawin niya ang lahat maibalik lang sa tunay niyang anyo si Lilith.
Nakangiting hiling ni Lilith na ulitin sa kanya ang magiging proseso, kaya't pinaliwanag ng matabang manyak na lilikha sila ng malaking crack na nakakonekta sa Ninth Hell. Matapos yun kukunin at hihigupin nila ang lahat ng demonic energy mula doon ng isahan, upang makalikha ng tunay na katawan ni Lilith. Sinabi ni Cardinal Akiyama na posible ang lahat ng ito dahil kaalamang iniwan ng kanyang predecessor. Pinagpapasalamat din niya na kasabay nito ang patuloy na paghina ng Gaia system. Seriusong tanong ni Lilith kung isa ba si Satan sa magtinutukoy nitong predecessor. Humingi naman ng tawag at sinabing hindi rin siya sigurado sa impormasyon tungkol sa predecessor, dahil ang impormasyong tungkol dito ay internal top secret ng mga demonic order. Dismayado namang napabuntong hininga na lang si Lilith nang hindi nakuha ng sagot na nais, ngunit napangiti din ito nang sabihin ni Akiyama na makikilala din ni Lilith ang mga nakakataas oras na manumbalik na siya sa tunay na anyo. Nakangiting saad naman ni Lilith na malaki ang pagnanais niyang makilala ang mga nakakataas sa demonic order. Nagpatuloy siya sa paglalakad at itinanong kung tapos na ba ang pinagagawa niya. Sagot naman ni Akiyama na kasalukuyan itong nasa proseso saka may pag-aalinlangang tanong kung totoo ba ang Demon King. Dahil sa base sa impormasyon ng demonic order ang Seven Princes ang nagpapanatili ng kaayusan sa Ninth Hell. Sinabi naman ni Lilith na malalaman din ito ni Akiyama sa tamang oras. Umupo pa siya sa harapan ng lalaki at sinabing simulan na nila ang proseso, upang manumbalik na siya sa tunay niyang anyo. Mapang-akit pa niyang inilagay ang dulo ng takong sa baba ng lalaki, at nakangiting saad na nag-iintay dito ang inihanda niyang reward. Naglaway naman ang manyak na si Cardinal Akiyama dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang pantasya. Sa isip-isip pa niya ay mas higit na maganda ang tunay na anyo ni Lilith kesa sa kasalukuyan nitong anyo. Nakikinita niya pa sa isip ang isang succubus demon na may mapang-akit na kasuotan, at magandang hubog ng katawan na lalong nagpatakam sa kanya. Malakas niyang tinawag ang lahat ng kanyang mga tauhan at sinabing sa wakas ay matutupad na ang matagal nilang pangarap. Tumataksik pa ang laway na hinikayat niya ang mga kasamahan na patuloy nilang liparin ang kanilang pangarap. Sa kabilang banda parang kidlat sa bilis na lumilipad si Kang Wu sa ere upang puntahan ang kinaroroonan ni Lilith. Matapos niyang ipahanap ang si Cardinal Akiyama kay General ito sinabi nitong matagal nang nawawala ang lalaki ilang taon na ang nakakaraan, matapos ang ilang investigasyon na pag-alaman nilang bumili ito ng sasakyang pandagat sa isang tao. Bilyon ang ibinayad ni Akiyama sa taong pinagbilhan at umalis siya kasama ang dosenang tao. Doon na itanong ni Kang Wu kung alam ba ni ito saan posibleng nagtungo ang pusit na si Akiyama. Sinabi naman ni General ito na base sa kanilang investigasyon maaring ang lugar na tinungo nito ay ang Sapporo. Alam ni Kang Wu na si Akiyama ang lalaking tumawag kay Lilith noon, isang manyak na lalaki na nagsabing si Lilith ang pantasya ng mga kalalakihan. Nagsisi pa ang ating bida kung bakit hindi niya ito pinatay noon dahil hindi pa man nangyayari, ay naaasiwa na siya tuwing may isip ang mga galami ni Lilith. Hindi na nais pa ni Kang Wu na maulit ang ilang taong pagtitiis niya sa nakakadiring galami ng asawa, dahil puno ng hirap ang hinarap niya para lang makatakas sa madudulas nitong galami. Upang hindi na maulit pa ang malagim niyang bangungot pinanggako ni Kang Wu sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mapigilan si Lilith.